Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Babala po sa mga nanonood at nakikinig dahil sensitibo po ang balita at video na aming ibabalita. Patay ang kapitan ng barangay sa 3 de Mayo sa Digos, Davao del Sur ng pagbabarilin habang nag-livestream sa kanyang social media account. Kinilala ang napatay na si Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. Nangyari ang pamamaril mag-alas 10 kagabi kung saan may kausap siya ng isang residente na nagsauli ng nawawalang wallet. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Sumunod na eksena ay nakita siyang duguan at pilit na humihingi ng tulong sa loob ng kanilang bahay. Agad siyang itinakbo sa ospital kung saan idineklara siyang patay. Sa investigasyon ng pulis, nakatanggap ng banta sa buhay ang kapitan dahil sa kanyang mga expose sa lugar. Malabong mangyari ang umunoy fake news na civilian military junta. Ayon nga kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Iginiit ni Rimulya na ang kailangan ng pamahalaan ngayon ay full visibility kaugnay sa mga individual na nagtatangkang mag-recruit ng mga personalidad kaugnay sa sinasabi nilang alternative government. Ayon kay Rimulya, may dati ng destabilization efforts pero nalalampasan naman ng bansa. Tiniyak pa ng kalihim sa publiko na ang security at intelligence units ay patuloy na minomonitor ang sitwasyon at ang Marcos Jr. administration ay on top of the situation. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa maghapon at kung nasaan na ang bagyong Verbena. Makausap natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang umaga, sir. Maan Makapagal po ng PRTV News. Good morning, Ms. Maan. Itong si Tropical Storm Verbena nasa West Philippines pa rin po. At huling namataan 130 kilometers west of Coron, Palawan. Taglay ang hangin na 85 kilometers per hour at pagbugso hanggang 105 kph. At kumikilos west-northwest palayo ng kalupaan at 25 kilometers per hour. Lalabas na rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility either mamayang late evening or bukas ng madaling araw. Nakataas pa rin po ang wind signal number 2 dahil dito kay Bagyong Verbena over the extreme northern portion of Palawan kabilang Calamian Islands, habang signal number 1 naman sa northern and central portions of Palawan at sa lalawigan po ng Occidental Mindoro. So asahan pa rin ang mga pabugso-bugsong hangin. Ang natitira ng bahagi ng Luzon, affected din po ng shear line at ng amihan. Yung shear line nakaka-apekto at nagdadala ng malalakas na ulan sa may Apayao, Kalinga, Cagayan, Isabela, down to Quirino and Aurora in Quezon, habang ang natitirang bahagi ng Cordillera Region and Cagayan Valley may effect din po ng mga light to moderate rains. Yung trough naman itong si Bagyong Verbena may effect din po sa ngayon, pagdadala ng kalat-kalat na ulan dito sa Metro Manila, gayon din sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon, Zambales, Bataan, hanggang dito sa natitirang bahagi ng Mimaropa, Aklan, and Antique. Habang ang Bicol Region, rest of Visayas, buong Mindanao, partly cloudy to cloudy skies at may chance lamang ng mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms. Yan man ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, good morning po. Sir Benny? Yes po. May namuubang sama ng panahon sa mga susunod na araw? So far, wala pa naman tayo nakikita. Ayan, ay sana'y magiging happy ang ating weekend. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. At yan ang mga balita nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang umaga.